Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at sakripisyo? Halina't pakinggan natin ang isang salalaysay na magpapatunay na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa kinang ng ginto, kundi sa tibay ng pusong handang maghintay at magmahal sa kabila ng lahat. Sabi nila, lahat ng pangarap ay may katumbas na halaga. Pero paano kung ang tagumpay na matagal mong inasam ay may katumbas na kalungkutan para sa taong handang isakripisyo ang lahat para sa'yo? Ito ang kwento ni Hiraya at Dalisay, isang kwentong mag-iiwan ng tanong sa ating lahat. Hanggang saan ang kaya mong iwanan para sa iyong mga pangarap? Ang mga ilaw mula sa kamera ay tila mga bituing nagkikislapan sa paligid ni Hiraya Espejo. Mabigat ang hawak niyang tropeo, gawa sa makapal na salamin. Malamig sa kanyang palad na kanina pa pinagpapawisan. Ang parangal bilang Most Promising Young Architect of the Year ay ang katuparan ng lahat ng kanyang pinaghirapan sa loob ng 5 taon. Ngumiti siya sa mga taong pumapalakpak. Isang ngangiting pinraktis niya ng maraming beses sa harap ng salamin. Isang ngiting sumisigaw ng tagumpay. Congratulations, Architect Espejo. You are truly an asset to Montemayor Prime Holdings. Ang boses ay galing kay Mr. Gaudencio Montemayor, ang presidente ng kumpanya. Isang makapangyarihang lalaki na may ngiting parang laging may tinatagong kahulugan. Inabot ni Hiraya ang kanyang kamay. Maraming salamat po, sir. It's an honor. Habang kinakamayan siya ni Mr. Montemayor, isang pamilyar na kirot ang kumurot sa kanyang dibdib. Ang bigat ng tropeo sa kanyang kamay ay biglang nag-iba ng pakiramdam. Hindi na ito bigat ng tagumpay, kundi bigat ng isang alaala. Ang palakpakan ng mga tao sa Marangyang Ballroom ay unti-unting humina sa kanyang pandinig at napalitan ito ng ingay ng isang bus terminal sa kanilang probinsya. Ang amoy ng mamahaling pabango ay napalitan ng amoy ng alikabok at usok. 5 taon na ang nakalipas. Nakatayo siya sa harap ng paalis na bus. Mahigpit na hawak ang lumang bag na puno ng damit at pangarap. Sa kanyang harapan, isang payat na lalaki ang nakatayo. Ang mga mata nito'y puno ng lungkot, pero may bakas ng pag-asa. Si Dalisay. May dinukot ito mula sa bulsa. Ilang pirasong lukot na pera. Ang huling naipon nito mula sa pagkakarpintero. Hira, para sa pamasahe mo at pagkain pagdating sa Maynila. Sabi nito, ang boses ay halos hindi marinig sa ingay ng paligid. Say, hindi na kailangan. May kaunti pa naman ako. Pagtanggi niya, kahit alam niyang kulang na kulang ang dala niya. Pero ipinilit ni Dalisay na ilagay ang pera sa kanyang palad. Magaspang ang mga kamay nito, kalyo mula sa pagbubuhat at pagpupukpok. Pero ang haplos nito ay ang pinakapamilyar na bagay sa mundo para sa kanya. Sundin mo ang pangarap mo, Hira. Hintayin kita. Iyon ang huling mga salitang narinig niya mula rito bago siya tuluyang lamunin ang pinto ng bus. Isang pangakong hindi niya namalayan na unti-unti na pala niyang tinatalikuran. Architect Espejo, ayos ka lang ba? Ang boses ni Mr. Montemayor ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Tumango siya at pilit na ngumiti. Pasensya na po, sir. Na-overwhelm lang po ako. Ang natitirang oras ng gabi ay ginugol ni Hiraya sa pakikipag-usap at pagtanggap ng mga pagbati. Pero ang isip niya ay lumilipad na sa ibang lugar. Sa barangay Silangan, sa isang lalaking may mga matang nangungusap at mga kamay na magaspang. Nasaan na kaya si Dalisay? Kamusta na kaya siya? Ang mga tanong na yon ay parang mga multong pilit niyang winawaksi sa loob ng 5 taon. Pero ngayong gabi, tila mas malakas ang kanilang mga bulong. Malalim na ang gabi nang lisanin ni Hiraya ang pagdiriwang. Habang minamaneho niya ang kanyang bagong kotse, isang simbolo ng kanyang tagumpay, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang bawat patak sa windshield ay parang patak ng luhang hindi niya maiyak. Huminto siya sa isang traffic light. Ang ilaw na pula
ay tila nagbibigay sa kanya ng pagkakataong huminga. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa manibela. Ang pagod na nararamdaman niya ay hindi pisikal. Ito ay pagod sa kaluluwa. Nang muling umilaw ng berde, dahan-dahan niyang pinaandar ang kotse. Sa pagliko niya sa isang kanto, isang madilim na eskinita ang nahagip ng kanyang mga ilaw. At doon, sa ilalim ng tumutulong yero ng isang saradong tindahan, nakita niya siya, isang anino, isang lalaking nakaupo sa basang semento, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod para protektahan ang sarili mula sa lamig. Ang kanyang damit ay gutay-gutay, ang buhok ay mahaba at magulo, at ang kanyang katawan ay payat na payat. Naawa si Hiraya. Isa na namang biktima ng kahirapan sa syudad na ito. Itinuon niyang muli ang tingin sa daan, handa nang iwan ang malungkot na tanawing iyon. Ngunit bago pa man niya maitapak ang paa sa silinyador, isang pamilyar na galaw ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang paraan ng pagtaas ng ulo ng lalaki. Ang hugis ng kanyang panga. Napahawak siya ng mahigpit sa manibela. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi maaari. Ibinaba niya ang bintana ng kotse. Ang malamig na hangin at ambon ay humampas sa kanyang mukha. Tinitigan niyang mabuti ang lalaki na tila nagulat sa biglang pagliwanag ng ilaw mula sa kanyang sasakyan. Ang mukha nito, bagamat marumi at may ilang araw ng balbas, ay ang mukhang nasa isip niya buong gabi. Ang mukhang nag-iwan sa kanya ng pangakong hintayin kita. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pinatay niya ang makina ng kotse sa gitna mismo ng kalsada. Hindi niya alintana ang mga busina ng ibang sasakyan sa kanyang likuran. Dali-dali siyang bumaba. Hindi na ininda ang malakas na buhos ng ulan na agad bumasa sa kanyang mamahaling damit. Ang bawat hakbang papalapit sa lalaki ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang bawat patak ng ulan ay parang latigo sa kanyang konsensya. Nakatayo na siya ngayon sa harapan nito. 5 taon. 5 taon ng pag-aaral, pagpupuyat at pagsisikap para makatakas sa kahirapan, para lang makita ang taong tumulong sa kanya na nalulunod dito. Nanginginig ang kanyang boses habang lumalabas ito sa kanyang mga labi. Dalisay, ikaw ba yan? Dahan-dahang nag-angat ng tingin ng lalaki. Sa ilalim ng maputlang ilaw ng poste, nakita ni Hiraya ang mga mata nito. Mga matang dati puno ng pag-asa at pagmamahal. Ngayon, ang mga ito'y blangko, walang emosyon, at puno ng takot. Ang boses na yon, sa gitna ng lamig at gutom, sa gitna ng walang katapusang gabi na tila lumalamon sa kanyang pagkatao, ang boses na yon ay isang kidlat na gumising sa natutulog niyang kaluluwa. Hiraya. Itinaas ni Dalisay ang kanyang mukha. Ang mga patak ng ulan ay humahalo sa dumi sa kanyang pisngi, pero hindi niya ito alintana. Ang nakikita lamang niya ay ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Ang buhok nito'y basang-basa. Ang mamahaling kasuotan ay nabahiran na ng putik, pero ang mga mata nito ay pareho pa rin. Puno ng determinasyon, puno ng apoy. Isang apoy na matagal nang namatay sa kalooban niya. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay hiya. Isang matinding hiya na parang lason na kumalat sa bawat ugat ng kanyang katawan. Siya, si Dalisay Aguilar, na nangakong maghihintay. Ito ba ang itsura ng isang taong naghihintay? Isang basahan, isang pulubi, isang anino sa eskinita. Agad siyang tumayo. Ang mga binti nanginginig sa lamig at panghihina. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang magtago. Hindi siya maaaring makita ni Hiraya ng ganito. Hindi ng Hiraya niya. "Sandali, Sei!" sigaw nito. Pero hindi siya nakinig. Tinalikuran niya ito at nagsimulang tumakbo. Isang takbong mahina at paika-ika. Ngunit sa bawat hakbang, ang mga alaala ay parang mga pader na humaharang sa kanyang daan. Ang unang alaala, isang maaraw na hapon sa Barangay Silangan. Nakaupo siya sa harap ng kusina ni Inay.
ang maliit na karinderya ng nanay ni Hiraya. Kakatanggap lang niya sa trabaho sa Montemayor Prime Holdings. Ang sahod ay malaki, sapat para matulungan ang pag-aaral ni Hiraya sa Maynila at ang nanay nito. Talaga, iho? Kay Mr. Montemayor ka magtatrabaho? Sabi ni Aling Nena, ang ina ni Hiraya, habang iniaabot sa kanya ang isang baso ng malamig na tubig. Ang mga mata nito'y puno ng paghanga. Buong pagmamalaki siyang tumango. Opo, Inay. Malaking kumpanya po yun. Sinisigurado ko po. Habang nag-aaral si Hira, para abutin ang pangarap niya, nandito lang po ako sa likod niya. Sumusuporta. Ang nangiti sa mukha ni Aling Nena nung araw na yon ang nagsilbing gasolina niya sa loob ng maraming buwan. Ang pag-asang balang araw, kapag bumalik si Hiraya bilang isang arkitekto, maipagmamalaki siya nito. Ngayon, ang pag-asang yon ay abo na lamang. Sumunod ang ikalawang alaala, mas madilim at mas magulo. Ang ingay ng bakal na bumabagsak. Ang sigawan ng mga tao. Ang matinding sakit sa kanyang binti. Nakatayo si Mr. Montemayor sa tabi ng kanyang kama sa ospital. Ang mukha nito'y puno ng pag-aalala. Parang isang amang nag-aalala para sa kanyang anak. Inakbayan siya nito. Kasalanan mo ito, Dalisay. May mga safety procedures na hindi ka sinunod. Malumanay, pero madiin na sabi nito. Pero huwag kang mag-alala. Pamilya na ang turing ko sa'yo. Tutulungan kita. Ang tulong ni Montemayor ay ang pag-ako niya sa lahat ng kasalanan. Ang tulong na nito ay ang pagbabayad niya sa mga nasirang materyales mula sa sarili niyang bulsa. Ang tulong na nito ay ang simula ng kanyang pagbagsak. At ang huling alaala, ang pinakamasakit sa lahat, ang amoy ng alikabok at lumang papel sa loob ng isang sanglaan. Sa kanyang harapan, sa ibabaw ng salaming eskaparate, ay nakapatong ang nag-iisang pamana ng kanyang ama. Isang lumang kwaderno na may leather na pabalat. Hindi ito ordinaryong kwaderno. Dito isinulat ng kanyang ama ang lahat. Mga aral sa buhay, mga personal na karanasan sa pagiging isang construction foreman, mga disenyo at mga pangarap nito para sa kanya. Ang bawat pahina ay may bakas ng kamay ng kanyang ama. Sigurado ka na ba dito, iho? Tanong ng matandang may-ari ng sanglaan. Tumango siya. Kahit ang puso niya ay parang pinipiga. Wala na siyang pagpipilian. Kailangan niya ng pera para sa huling bayayarin na ipinataw sa kanya ni Montemayor. Habang pinipirmahan niya ang papel, naramdaman niya ang pagtulo ng isang butil ng luha sa kanyang pisngi. Kasabay ng pagbitaw niya sa kwaderno, binitawan na rin niya ang huling piraso ng kanyang pagkatao at ang alaala ng kanyang ama. Ang takbo ni Dalisay ay bumagal hanggang sa tuluyan siyang napahinto. Wala na siyang lakas, wala nang natitira sa kanya. Naramdaman niya ang pagbagsak ng kanyang mga tuhod sa basang kalsada. Napayuko siya, hinahayaan ng ulan na hugasan ang kanyang mukha. Si Hiraya ay isang bituin ngayon, nagniningning. Samantalang siya ay putik na tinatapakan sa lupa. Hindi sila nararapat sa iisang mundo. Naramdaman niya ang paglapit nito sa kanyang likuran. Ang init ng katawan nito ay tila isang apoy sa gitna ng nagyeyelong gabi. Umalis ka na, Hira. Bulong niya, ang boses ay basag. Hindi mo dapat ako nakikita ng ganito. Kalimutan mo na lang ako. Nagsimula siyang gumapang palayo, desperadong makatakas. Pero isang kamay ang humawak nang mahigpit sa kanyang braso. Isang hawak na pamilyar, pero ngayon ay may kasamang bagsik at determinasyon. Hindi mo ako matatakasan, Say. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ang mahigpit na pagkakahawak ni Hiraya sa braso ni Dalisay ay hindi bumibitaw. Kahit pa ang malamig na ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanilang mga balat. Sa ilalim ng nag-iisang ilaw ng poste, ang kanilang mga anino ay magkadugtong, isang anino ng tagumpay at isang anino ng kabiguan. Hindi, Say, mariin niyang sabi.
Ang boses ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi sa nag-uumapaw na emosyon. Hindi kita iiwan dito. Dinala niya si Dalisay pabalik sa kanyang kotse. Bawat hakbang nito ay mabigat. Bawat pag-angat ng paa ay tila isang napakalaking pagsubok. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa malakas na buhos ng ulan sa labas. Ang amoy ng basang lupa na kumapit sa damit ni Dalisay ay humalo sa amoy ng bagong katad ng sasakyan, isang pagtatagpo ng dalawang magkaibang mundo. Hindi niya ito dinala sa kanyang kondominium. Ang magara niyang tirahan ay magsisilbi lamang na isang malaking insulto sa kalagayan nito ngayon. Sa halip, naghahanap siya ng isang maliit at malinis na inn sa isang lugar na hindi gaanong matao. Isang lugar kung saan maaari silang mag-usap ng walang mapanghusgang mga mata. Sa loob ng simpleng kwarto, pinaupo ni Hiraya si Dalisay sa gilid ng kama. Kumuha siya ng tuwalya mula sa banyo at marahang ipinunas ito sa basang buhok ni Dalisay. Tulad ng ginagawa niya noon kapag naglalaro sila sa ilog at inaabutan ng ulan. Pero si Dalisay ay hindi kumikibo. Nakayuko lamang ito, ang mga matay nakatitig sa sahig na gawa sa kahoy, tila binibilang ang bawat hibla nito para lang maiwasang salubungin ang kanyang tingin. "Magbihis ka muna," sabi ni Hiraya, matapos iwanan sa ibabaw ng kama ang ilang damit na binili niya mula sa 24 oras na convenience store sa baba. "Mag-order lang ako ng pagkain." Lumabas siya ng kwarto para bigyan ito ng espasyo. Habang kausap ang room service sa telepono, nakasandal siya sa pader at doon niya naramdaman ang bigat ng lahat. Ang tropeo sa kanyang kotse, ang basang damit, ang blangkong mga mata ni Dalisay. Parang isang masamang panaginip. Pagbalik niya sa kwarto, nakabihis na si Dalisay. Nakaupo pa rin ito sa parehong pwesto, isang estatwa ng kalungkutan. Dumating ang pagkain, isang mainit na lugaw at sabaw. Inilapag niya ito sa maliit na mesa sa harapan nito. "Kainin mo na, Say. Kailangan mong magkalaman." Hindi pa rin ito gumagalaw. Sinubukan niyang muli, mas malumanay. "Say, anong nangyari sa'yo? Nasaan ang pamilya mo? Bakit ka napunta sa ganitong sitwasyon?" Isang mahabang katahimikan. At pagkatapos, isang boses na halos pabulong. "Wala kang pakialam, Hiraya." Parang isang sampal ang mga salitang yon. Pero hindi siya nagpatinag. Umupo siya sa isang silya sa tapat nito, pinantay ang kanyang tingin. "May pakialam ako, Dalisay. May pakialam ako." Biglang tumayo si Dalisay, ang mga kamao ay nakakuyom. Sa wakas, isang emosyon ang dumaan sa mukha nito. Galit. Isang galit na nakatutok hindi sa kanya, kundi sa sarili nito. "Umalis ka na. Hindi mo ba nakikita?" Sigaw nito. Ang boses ay basag at puno ng sakit. "Tingnan mo ang sarili mo. Architect Hiraya Espejo. Matagumpay, mayaman. At tingnan mo ako. Isa akong basura. Bakit ka nandito? Para pagtawanan ako. Para ipamukha sa akin ang lahat ng wala sa akin." Ang bawat salita ay isang patalim na tumusok sa puso ni Hiraya. Tumayo rin siya. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Hindi," mahina niyang sagot. "Nandito ako dahil may utang ako sa'yo." "Wala kang utang sa akin." "Meron, Say." Sigaw niya pabalik. Hindi na napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. "Utang ko sa'yo ang buhay na meron ako ngayon. Naaalala mo ba noong umalis ako? Ibinigay mo sa akin ang huli mong pera. Sinabi mo, hintayin kita. 5 taon, Say. 5 taon akong naging makasarili. 5 taon kong kinalimutan ang taong handang ibigay ang lahat para sa akin. Kaya huwag na huwag mong sasabihin sa akin na wala akong pakialam." Ang pagsabog niyang iyon, ang tila bumasag sa pader na itinayo ni Dalisay sa kanyang paligid. Ang galit sa mga mata nito ay dahan-dahang napalitan ng sakit. At pagkatapos ay nang lubos na pagkatalo. Napaupo itong muli sa kama.
Ang mga balikat ay nanghihinang bumagsak at doon, sa isang boses na halos hangin na lamang, nagsimula siyang magkwento. Ikinuwento niya ang tungkol sa aksidente sa construction site. Ang tungkol sa mga pekeng dokumento na nagsasabing siya ang may kasalanan. Ang tungkol sa tulong ng isang taong pinagkatiwalaan niya. Sino, Say? Tanong ni Hiraya. Ang puso'y kumakabog. Sino ang gumawa nito sa'yo? Nag-angat ng tingin si Dalisay. Ang mga mata nito'y puno ng sakit at pait. Ang taong nagbigay sa'yo ng parangal kanina. Natigilan si Hiraya. Ang buong mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot. Anong ibig mong sabihin? Siya, Hiraya, ang kagalang-galang mong boss, mapait na sabi ni Dalisay. Si Mr. Gaudencio Montemayor. Hindi maaari. Si Mr. Montemayor ay ang kanyang mentor, ang taong nagbigay sa kanya ng oportunidad. Isang iglap, ang lahat ng paghanga niya para sa lalaki ay naging abo. Ang lahat ng alaala ng kabaitan nito ay naging isang malaking kasinungalingan. Ipinagpatuloy ni Dalisay ang kanyang kwento tungkol sa kung paano siya pinagbayad para sa mga pinsala, kung paano siya na-blacklist sa lahat ng construction companies. At ang huli, ang pinakamasakit, ang pagbebenta sa kwaderno ng kanyang ama para lang mabayaran ang utang na ipinataw sa kanya ni Montemayor. Habang nagsasalita si Dalisay, ang awa at sakit na nararamdaman ni Hiraya ay dahan-dahang nag-aapoy at naging isang Dalisay na galit. Isang malamig at matalim na galit na dumaloy sa kanyang buong katawan. Ang lalaking sumira sa buhay ng kanyang pinakamatalik na kaibigan ay ang siya ring lalaking pumapalakpak sa kanyang tagumpay. Ang kabalintunaan ay isang mapait na lason. Nang matapos si Dalisay, ang kwarto ay binalot ng matinding katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghikbi nito. Tumayo si Hiraya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, hindi na nag-iwan ng kahit isang bakas. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng kalituhan at sakit, ay ngayon ay matatag at puno ng isang nakakakilabot na determinasyon. Lumapit siya kay Dalisay at lumuhod sa harapan nito. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito at itinaas ang mukha nito para magtama ang kanilang mga mata. Hindi ito pwedeng palampasin, sabi niya sa isang boses na kalmado, pero may bigat na parang bakal. Babawiin natin ang lahat ng kinuha niya sa'yo, Say. Kinabukasan, pumasok si Hiraya sa naglalakihang salaming pinto ng Montemayor Prime Holdings na may bagong bigat sa kanyang mga balikat. Ang bawat pamilyar na sulok ng opisina, mula sa makintab na sahig na gawa sa marmol hanggang sa mga modernong likhang sining na nakasabit sa dingding, ay tila may bagong kahulugan. Dati, ang mga ito ay simbolo ng kanyang pangarap. Ngayon, ang mga ito ay pader ng isang magarang kulungan, itinayo ng isang taong sinungaling at mapanlinlang. Good morning, Architect Espejo. Congratulations ulit! Bati ng gwardiya sa lobby na may malawak na ngiti. Ngumiti si Hiraya pabalik, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Salamat, Kuya Romy. Bawat pagbati, mula sa mga kasamahan niya sa elevator, bawat tapik sa balikat, ay parang isang paalala ng kanyang pagkukunwari. Nagpapanggap siyang ang Hiraya pa rin ng kahapon, ang ambisyosang arkitekto na walang ibang nasa isip kundi trabaho. Pero sa loob-loob niya, isa na siyang espiya, isang kaaway na naglalakad sa teritoryo ng kalaban. Pagdating niya sa kanyang cubicle, inilapag niya ang kanyang bag at umupo. Tumingin siya sa kanyang paligid. Ang mga katrabaho niyang abala sa kani-kanilang mga computer. Ang iba'y nagkakape habang nag-uusap. Dati, ang mga ito'y pang-araw-araw na eksena lamang. Ngayon, ang bawat isa sa kanila ay isang potensyal na mata at tenga ni Montemayor. Ang plano niya ay simple pero delikado. Kailangan niyang mahanap ang lahat ng dokumento na may kinalaman sa Azure Residences, Tower 3, ang proyekto kung saan naganap ang aksidente ni Dalisay. Alam niyang hindi ito
basta-basta makukuha. Ang mga lumang proyekto ay itinatago sa records room sa basement, isang lugar na bihirang puntahan at kailangan ng special access. Maghapon siyang nagtrabaho, pinipilit na maging normal ang bawat kilos. Nag-sketch siya ng mga disenyo, sumagot ng mga email, at dumalo sa isang meeting. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti at profesional na sagot, ang kanyang isip ay nagpaplano. Hihintayin niyang umalis ang lahat. Hihintayin niyang ang buong gusali ay balutin ng katahimikan. 9:00 ng gabi. Isa-isa nang nagpaalam ang kanyang mga kasamahan. Mauna na kami, Hira. Huwag masyadong magpagod. Baka masanay ka. Biro ng isa. Susunod na rin ako. Tatapusin ko lang tong report. Pagsisinungaling niya. Nang siya na lang ang natira sa kanilang palapag at ang tanging ilaw na lang na bukas ay ang nasa kanyang cubicle, nagsimulang tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Ito na. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang bawat tunog, ang pag-usog ng kanyang silya, ang kaluskos ng kanyang sapatos sa sahig, ay tila umieko sa katahimikan ng gabi. Gamit ang kanyang access card, pinuntahan niya ang hagdanan ng emergency exit sa halip na ang elevator para maiwasan ang CCTV. Madilim at malamig sa basement. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong ng air conditioning system at ang sarili niyang hininga. Nahanap niya ang pinto ng records room. Inilapit niya ang kanyang card sa scanner. Isang mahinang tunog at isang berdeng ilaw. Bumukas ang pinto. Sa loob, libu-libong folder at kahon ang nakaayos sa matataas na metal na estante. Ang amoy ng lumang papel ay nanunuot sa hangin. Gamit ang flashlight ng kanyang cellphone, sinimulan niyang hanapin ang mga dokumentong may markang Azure Residences. 5 minuto. 10, 15. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang kaba sa kanyang dibdib ay parang isang ibong gustong kumawala. Paano kung may makahuli sa kanya? Paano kung biglang bumukas ang pinto? Sa wakas, sa pinakadulong estante, nakita niya ito. Isang makapal na kahon na may etiketang Azure Residences. Tower 3. Material and Quality Reports. Nanginginig ang mga kamay na ibinaba niya ito. Umupo siya sa sahig, sa pagitan ng 2 estante, at sinimulang buklatin ang mga dokumento, mga resibo, delivery forms, inspection reports. Sa unang tingin, lahat ay mukhang maayos. Nakapirma, may selyo, pero hindi siya sumuko. At doon, sa ilalim ng isang folder na may markang Supplier Delivery Invoices, nakita niya ang isang anomalya. May 2 set ng mga resibo para sa bakal at semento na may parehong petsa. Ang isang set, na siyang nasa ibabaw, ay nagpapakita ng dekalidad at mamahaling materyales. Ngunit ang isa pang set, na nakatago sa ilalim, ay nagpapakita ng mas murang materyales na mas mababa ang kalidad. Isang malaking paglabag sa building code. Ang pirma sa peking resibo ay halos kapareho ng sa orihinal. Isang perpektong falsification. Kinunan niya ng litrato ang bawat pahina gamit ang kanyang cellphone. Bawat pag-click ng camera, kahit naka-silent mode, ay parang isang putok ng baril sa kanyang pandinig. Nang makontento na siya, maingat niyang ibinalik ang lahat sa ayos. Tinitiyak na walang bakas na magpapatunay na may nagbukas nito. Paglabas niya ng records room, pakiramdam niya ay tumakbo siya ng isang marathon. Kinabukasan, pilit niyang pinakalma ang sarili. May hawak na siyang maliit na piraso ng ebidensya. Kailangan niya lang maghintay ng tamang tiyempo. Tanghali, habang abala siya sa kanyang trabaho, tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Architect Espejo, pinapatawag po kayo ni Mr. Montemayor sa opisina niya, sabi ng kanyang sekretarya. Nanlamig ang buo niyang katawan. Nahuli na ba siya? Alam na ba niya? Nanginginig ang mga tuhod na naglakad siya papunta sa executive office sa pinakamataas na palapag. Kumatok siya sa malaking pinto na gawa sa naraniti. Come in. Pagpasok niya, nakita niya si Mr. Montemayor na nakaupo sa likod ng malaki nitong mesa.
nakangiti. Pero ang nangiti nito ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. May kakaibang talim sa titig nito. "Hiraya, maupo ka," sabi nito. Iginagalaw ang kamay paturo sa silya sa harapan niya. "May maganda akong balita sa'yo. Dahil sa ipinakita mong galing, naisip kong ikaw na ang ipalit ko bilang head ng design department. It's a big promotion. Para itong isang pagsubok, isang paalala sa lahat ng maaari niyang makuha kung mananatili siyang tapat. Isang paalala sa lahat ng mawawala sa kanya kung magkakamali siya ng landas." Sir, hindi ko po inaasahan," nauutal niyang sabi. Pinipilit na magpakita ng pagkagulat at pasasalamat. Maraming salamat po sa tiwala. "You deserve it," sabi ni Montemayor habang pinagsalikop ang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. "Loyalty is everything in this company, Hiraya. I reward those who are loyal to me. I hope you understand that." Ang mga salitang yun ay hindi isang papuri. Isa iyong babala. Tumango siya. "Naiintindihan ko po, sir. Makakaasa po kayo sa akin." Nakangiti siyang lumabas ng opisina, pero pagtalikod niya, pakiramdam niya ay para siyang masusuka. Pagbalik niya sa kanyang cubicle, naupo siya at napahawak sa kanyang sentido. Alam niyang pinapanood siya. Alam niyang sinusubukan siya. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang text message mula sa isang unknown number. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang ang nakasulat, pero sapat na yon para manindig ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. "Mag-ingat ka, Architect Espejo. Masyadong mataas ang inaakyat mo. Ilang araw na ang lumipas mula ng gabing iyon sa eskinita. Ang inn na tinutuluyan nila ni Hiraya ay nagsilbing isang munting kanlungan, isang pansamantalang pagitan mula sa malupit na katotohanan sa labas. Para kay Dalisay, ang bawat araw na nagdaraan ay isang maliit na hakbang palayo sa anino ng kanyang nakaraan. Nagsimula sa isang mangkok ng mainit na lugaw na sinundan ng mahimbing na tulog sa isang malambot na kama. Simple lang ang mga bagay na yon. Ngunit para sa isang taong nasanay sa lamig at gutom, ang mga ito ay isang uri ng milagro. Ang pinakamalaking milagro, higit sa lahat, ay ang presensya ni Hiraya. Hindi na siya nag-iisa. Gabi-gabi, pag-uwi nito mula sa trabaho, mula sa lungga ng halimaw, nakikita niya ang pagod sa mga mata nito, ngunit nakikita rin niya ang apoy. Isang apoy na sinindihan para sa kanya. Dahil doon, unti-unti, nagsimulang maghilom ang kanyang mga sugat. Nagsimula siyang maniwala na marahil may karapatan pa rin siyang bumangon. Isang gabi, naupo sila sa maliit na mesa sa loob ng kwarto. Katatapos lang nilang kumain ng hapunan. Sa labas, ang ingay ng syudad ay patuloy, pero sa loob, ang tanging maririnig ay ang kanilang mga hininga. "May ipapakita ako sa'yo," sabi ni Hiraya, habang inilalabas ang kanyang cellphone. May kaba sa boses nito. Ipinakita nito sa kanya ang mga litratong kuha nito sa basement ng Montemayor Prime Holdings, mga resibo, mga report. Sa una, hindi naintindihan ni Dalisay, ngunit nang ituro ni Hiraya ang mga petsa at ang pagkakaiba sa kalidad ng materyales, isang pamilyar na bigat ang kanyang naramdaman. Pandaraya, isang kasalanang mortal sa mundong kanyang kinalakihan. Ganyan din ang hinala ni Itay noon. Mahinang sabi ni Dalisay, ang mga matay nakatitig sa screen ng telepono. Ang alaala ng kanyang ama ay biglang naging matingkad. Hindi niya kailanman papayagan ng ganito. "Anong klaseng tao ang tatay mo, Say?" tanong ni Hiraya. Ang boses ay malumanay. Napangiti si Dalisay, isang nangiting may bahid ng lungkot at pagmamalaki. "Si Itay. Siya ang pinakamatapat na taong nakilala ko. Para sa kanya, ang pangalan at dangal ay mas mahalaga pa sa kahit anong pera." Bigla, ang simpleng kwarto ng inn ay naglaho
at napalitan ito ng init at alikabok ng isang construction site, maraming taon na ang nakalipas. Siya ay isang binatilyo pa lamang noon, sumasama sa kanyang ama tuwing bakasyon para matuto. Naalala niya ang isang hapon. Nagkamali siya ng sukat sa isang piraso ng kahoy. Isang maliit na pagkakamali lang naman, pero tinawag siya ng kanyang ama, si Mang Tomas Aguilar. Ang boses nito ay hindi galit, pero seryoso. "Dalisay," sabi nito, habang hawak ang depektibong kahoy. "Sa trabahong ito, ang isang pulgadang pagkakamali ay maaaring katumbas ng isang buhay. Tandaan mo, anak, ang pangalan natin at ang kalidad ng trabaho natin, yan lang ang puhunan natin. Kapag nawala yan, wala na tayong lahat." Ang mga salitang iyon ay nakatatak sa kanyang isip. Ang dangal sa trabaho, ang halaga ng isang pangalan. Ganyan siya katindi. Pagpapatuloy ni Dalisay, bumabalik sa kasalukuyan. Kaya hindi katakataka na nagkabanggaan sila ni Montemayor noon pa man. Napatingin sa kanya si Hiraya, ang mga matay puno ng interes. Nagkakilala na sila dati? Tumango si Dalisay. Ang isa pang alaala ay lumitaw. Mas maingay, mas tensyonado. Isang nakakapasong tanghali. Nakatayo ang kanyang ama, si Mang Tomas. Kaharap ang isang mas batang Gaudencio Montemayor. Si Montemayor ay isa pa lamang supervisor noon, pero ang angas at pagiging gahaman nito ay naroon na. "Tomas, maging praktikal ka naman," narinig niyang sabi ni Montemayor. Itinuturo ang isang truck ng mga bakal na halatang mas mababa ang kalidad kaysa sa in-order. "Walang makakaalam. Pumirma ka na lang sa delivery report para mapabilis tayo." Umiling si Mang Tomas. Ang mukay kasing tigas ng semento. "Hindi ko gagawin yan, sir. Alam mo at alam ko na hindi ito ang nasa plano. Hindi ito ligtas. Sino ka para magsabi niyan?" Tumaas ang boses ni Montemayor. "Ako ang foreman," matatag na sagot ng kanyang ama. "At ako ang mananagot kapag may nangyari sa mga taong magtatrabaho at titira dito. Ako, malalaman ko. At higit sa lahat, ang Diyos. Hindi ko kayang ipatulog sa gabi na alam kong nagtayo ako ng gusaling maaaring maging libingan ng iba." Ang titig ng kanyang ama noong araw na yon ay hindi niya malilimutan. Isang titig na kayang hamunin ang kahit sinong may masamang intensyon. Nagalit si Montemayor. Kwento ni Dalisay kay Hiraya. Sinabihan niya si Itay na masyado siyang matigas, na hindi siya aangat sa buhay. Pero hindi natinag si Itay. Isinumbong niya ang tungkol sa mga materyales. Natanggal si Montemayor sa proyektong yon. Natahimik si Hiraya. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang galit ni Montemayor kay Dalisay ay hindi lang dahil sa aksidente. Mas malalim, personal. Ito ay isang paghihiganti. Napabuntong hininga si Dalisay, isang buntong hiningang puno ng pangungulila. Lahat yan, mga ganyang pangyayari, isinusulat niya sa kwaderno niya. Ang kwadernong ipinagbili ko. Muli, naramdaman niya ang kirot. Pero ngayon, may kasama na itong pangunawa. Ikinuwento niya kay Hiraya kung paano naging parang Biblia ng kanyang ama ang kwaderno. Isang talaarawan ng kanyang trabaho, mga tagumpay, mga kabiguan, at mga aral. Para kay Dalisay, ang halaga nito ay sentimental, isang koleksyon ng mga alaala. Ngunit habang nakikinig, ang isip ni Hiraya ay tumatakbo ng mabilis. Ang pagiging metikuloso ni Mang Tomas, ang kanyang integridad, ang direktang komprontasyon niya kay Montemayor, ang isang kwaderno kung saan isinusulat niya ang lahat. Biglang nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Napahawak siya sa bibig. Ang daloy ng dugo sa kanyang katawan ay tila huminto. Tumingin siya kay Dalisay na nagtataka sa bigla niyang reaksyon. Ang kanyang boses ay halos pabulong, puno ng isang nakakakilabot na realisasyon.
Say, paano kung hindi lang alaala ang laman ng kwadernong yon? Huminto siya. Ang bawat salita ay may bigat. Paano kung ebidensya yon? Paano kung ebidensya yon? Ang tanong ni Hiraya ay nanatiling nakabitin sa hangin. Mas mabigat pa kaysa sa katahimikang bumabalot sa kanilang silid. Para kay Dalisay, ang kwaderno ay isang sagradong koleksyon ng mga alaala. Ngayon, sa isang iglap, binigyan ito ni Hiraya ng isang bagong, mapanganib na katauhan. Tinitigan niya si Hiraya, nakikita ang intensity sa mga mata nito. Isang itsura ng isang taong nakatuklas ng isang nakatagong susi. Pero Hira, mga sulat lang yon ni Itay. Pag-aalinlangan niya. Mga kwento, mga payo. Walang... Sigurado ka ba, Say? Putol ni Hiraya. Ang boses ay mabilis at puno ng enerhiya. Isipin mo, ang tatay mo isang taong napakatapat. Si Montemayor, isang taong mandaraya. Nagkasagupa sila. At isinusulat ng tatay mo ang lahat. Hindi ba posible na sa isa sa mga pahinang yon, isinulat niya ang mga detalye, mga pangalan ng supplier, mga eksaktong petsa ng pagtanggi niya? Mga bagay na sa unang tingin ay parang kwento lang, pero para sa isang abogado, ebidensya ang mga yon. Ang lohika ni Hiraya ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang ulo. Bigla, ang sentimental na halaga ng kwaderno ay napalitan ng isang bigat na hindi niya inaasahan. Ang kanyang ama ay hindi lang nagsusulat. Siya ay nagtatala, nagre-record. Kailangan nating mahanap ang kwadernong yon, Say. Sabi ni Hiraya, ang kanyang mga kamay ay nakahawak na ngayon sa mga braso ni Dalisay. Iyon na ang pinakamalakas nating alas. Ang pag-asa. Isang damdaming matagal ng dayuhan sa puso ni Dalisay ay biglang kumatok. Isang maliit, nanginginig na pag-asa. Tumango siya. Alam ko kung saan. Kinabukasan, bumalik sila sa isang lugar na pilit iwinawak ni Dalisay sa kanyang alaala. Ang sanglaan. Ang bawat hakbang papalapit sa pinto nito na may rehas na bakal ay parang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang matandang may-ari ng sanglaan ay ang parehong lalaki na may parehong walang ganang itsura. Tumingala ito mula sa binabasang dyaryo. Tinitingnan sila mula ulo hanggang paa. Anong kailangan ninyo? Magandang araw po. Magalang na bati ni Hiraya. Nandito po kami. Para sa isang bagay na naisangla dito, mga ilang taon na po ang nakalipas. Isang lumang kwaderno, may leather na pabalat. Tinaasan sila ng kilay ng matanda. Maraming taon na yon. Marami ng gamit ang dumadaan dito. Hindi ko na maalala. Ngunit hindi sumuko si Hiraya. Mahalaga po talaga sa amin yon, Manong. Baka po may talaan kayo. Wala na yon dito. Mabilis na sagot ng lalaki. Naibenta na. Naibenta? Sabay na sabi ni na Hiraya at Dalisay. Sino po ang nakabili? Tanong ni Dalisay. Ang boses ay puno ng pagmamadali. Maari po bang malaman kung sino? Nagkibit balikat ang matanda. Tila naiinis na sa kanilang pangungulit. Ngunit dumukot si Hiraya ng ilang pirasong 1,000 piso mula sa kanyang wallet at marahang ipinatong sa ibabaw ng salamin. Magkano po para maalala ninyo? Nagbago ang itsura ng matanda. Tumingin ito sa pera. Pagkatapos ay sa kanila, kinuha nito ang pera at ibinulsa. Sandali. May kinuha itong malaki at maalikabok na logbook mula sa ilalim ng kanyang mesa. Matapos ang ilang minutong paghahanap, itinuro nito ang isang linya. Isang antique collector ang nakabili. Mahilig daw sa mga lumang sulatin, sabi nito. Matagal na rin yon. Mabuti na lang at naisulat ko pa ang pangalan at address. Kumuha ito ng isang pirasong papel at isinulat ang impormasyon. Inabot niya ito kay Hiraya. Ang pag-asa sa dibdib ni Dalisay ay lumaki. Malapit na sila. Salamat po, sabi ni Hiraya at mabilis na silang umalis. Habang nasa biyahe,
Ang katahimikan sa loob ng kotse ay puno ng tensyon at pananabik. Si Hiraya ang nagmamaneho, ang mga matay nakatuon sa daan, pero ang isip ay nasa kanilang patutunguhan. Si Dalisay naman ay tahimik na nakatingin sa labas. Pinagmamasdan ng mga gusali, mga taong hindi niya kilala. Iniisip kung paano ang isang lumang kwaderno ay maaaring maging susi sa pagbabago ng kanyang kapalaran. Pumasok sila sa isang magara at eksklusibong subdivision. Ang mga bahay ay malalaki, halos mga mansyon, napapaligiran ng matataas na bakod at magagandang hardin. Kumunot ang noo ni Hiraya. Kakaiba. Para sa isang simpleng antique collector, ang lugar na ito ay masyadong marangya. Masyadong malapit sa mundo ni Montemayor. Huminto sila sa harap ng isang modernong bahay na may malaking gate na gawa sa bakal at kahoy. Address confirmed. Ito na nga yun. Bumaba sila ng kotse. Ang bawat hakbang sa makinis na pavement ay tila isang drumbeat sa kanilang mga dibdib. Nag-doorbell si Hiraya. Matapos ang ilang sandali, bumukas ang pinto. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad ang lumabas. Nakasuot ng mamahaling polo shirt at slacks. Maayos ang buhok nito at may suot na salamin. "Yes, how can I help you?" Tanong nito sa isang professional na tono. Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Para siyang binuhusan ng isang baldeng yelo. Ang mukha ng lalaki, pamilyar. Pamilyar na pamilyar. Sinubukan niyang alalahanin kung saan niya ito nakita. At pagkatapos, parang kidlat na tumama sa kanya ang alaala. Sa mga meetings, sa mga corporate events, laging nasa gilid, laging nakabuntot, laging bumubulong sa iisang tao. Sa tabi ni Montemayor, ito ang isa sa mga personal na abogado ni Gaudencio Montemayor. Tumingin si Dalisay kay Hiraya, nagtataka kung bakit ito natigilan. Ngunit nang makita niya ang itsura ng pagkataranta sa mukha ni Hiraya, nagsimula na ring manlamig ang kanyang mga kamay. Ang abogado ay ngumiti. Isang malamig at kalkuladong nangiti. Isang nangiting alam na nito ang lahat. "Nandito po kami para sa isang lumang kwaderno na," simula ni Hiraya. Pero ang kanyang boses ay nanginginig na. Ang kwaderno ng mga Aguilar? Putol ng abogado. Ang ngiti nito ay lumawak. "Ah yes. The Antique Collector's Story. A simple but effective way to acquire things quietly." At doon, naunawaan nila ang lahat. Hindi ito nagkataon. Hindi ito swerte. Ito ay isang plano. Isang masusing plano na nagsimula pa noong araw na ipinasangla ni Dalisay ang kwaderno. Alam na ni Montemayor ang tungkol dito. Alam na niya ang panganib na dala nito. At sinigurado niyang hindi na ito muling makikita ng sinuman. Ito ang tunay na pakay. Ang patahimikin ng multo ng ama ni Dalisay magpakailanman. Ang pag-asa na kanilang iningatan sa buong araw ay parang isang lobo na biglang pinutok. Ang natira na lang ay ang nakakabinging katotohanan. Nahulog sila sa isang bitag na matagal nang inihanda para sa kanila. Tinaasan sila ng kilay ng abogado, tila nasiyahan sa itsura ng kanilang pagkagapi. "Huli na kayo," sabi nito. Ang boses ay puno ng paghamak. Matagal nang naibalik sa tunay na may-ari ang dapat sa kanya. At sa huling mga salitang iyon, isinara nito ang pinto ng malakas sa kanilang harapan. Ang tunog ay isang deklarasyon ng kanilang kabiguan. Ang tunog ng pintong isinara ng malakas ay umalingaw-ngaw sa kanilang mga tainga. Matagal pa matapos silang makabalik sa kotse. Iyon ang tunog ng kanilang pagkatalo. Isang pader na bakal na humarang sa kanilang huling pag-asa. Ang biyahe pabalik sa inn ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Si Hiraya ang nagmamaneho, ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela, ang mga buko ng daliri ay puting-puti. Ang kanyang isip ay isang magulong bagyo, puno ng galit, pagkadismaya, at isang lumalaking pakiramdam ng desperasyon. Nasa kamay na ni Montemayor ang ebidensya.
Anumang oras, maaari na niya itong sirain, sunugin, itapon sa dagat. At kasama nito, ang anumang tsansa na makamit ni Dalisay ang hustisya ay maglalaho na parang usok. Sila ay nasa isang karera, laban sa oras na hindi nila alam kung kailan matatapos. Sumulyap siya kay Dalisay na nasa tabi niya. Nakatingin lamang ito sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng syudad na dumadaan. Pero hindi ang mga ilaw ang tinitingnan nito. Ang nakikita niya sa refleksyon sa salamin ay isang mukhang blangko. Isang mukhang muling nilamon ng anino ng kabiguan. Ang maliit na pag-asang sumilay sa mga mata nito kanina ay tuluyan ng namatay. Pagdating nila sa kanilang silid, ang bigat ng kanilang kabiguan ay tila lalong bumigat. Ang maliit na espasyo ay naging isang kulungan. Si Dalisay ang unang bumasag sa katahimikan. Umupo ito sa gilid ng kama. Ang mga balikat ay bagsak. "Tapos na, Hira," sabi nito sa isang boses na pagod at walang buhay. "Tama na to." Napaharap si Hiraya sa kanya, hindi makapaniwala sa narinig. "Anong ibig mong sabihin?" Panalo na siya. Pagpapatuloy ni Dalisay, hindi tumitingin sa kanya. Matagal na siyang panalo. Ako na lang itong tanga na umasa pa. "Hira, umalis ka na. Kalimutan mo na ako. Bumalik ka na sa buhay mo habang may panahon pa. Delikado na to. Ayokong madamay ka pa." Ang bawat salita ni Dalisay ay isang sampal sa determinasyon ni Hiraya. Ito ang Dalisay na una niyang nakita. Ang Dalisay na suko na sa buhay. Ang Dalisay na handang talikuran ang sarili para sa kaligtasan ng iba. "Hindi," mariin niyang sabi. Lumalapit dito. "Hindi ako aalis at hindi pa tayo tapos." "Hira naman," tumaas ang boses ni Dalisay. Sa wakas ay tumingin na ito sa kanya, ang mga matay puno ng pakiusap at sakit. "Ano pa bang laban natin? Nasa kanya na ang lahat. Ang pera, ang kapangyarihan, at ngayon, pati na ang ebidensya. Tayo? Anong meron tayo? Wala." Meron. Giit ni Hiraya. Ang kanyang boses ay nagsisimulang manginig sa tindi ng damdamin. Mayroon tayong katotohanan at mayroon tayong isa't isa. Hindi ba't sapat na yon? Hindi sapat yon laban sa isang demonyong tulad niya. Ngunit habang tinitingnan ni Hiraya ang desperadong mukha ni Dalisay, isang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideyang mapangahas. Isang ideyang halos kabaliwan. Ngunit sa puntong ito, ang kabaliwan na lang ang natitira nilang pagpipilian. Kung hindi natin kayang kunin ang kwaderno sa legal na paraan. Nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang isip ay mabilis na nag-uugnay ng mga plano. Kukunin natin ito sa ibang paraan. Kumunot ang noo ni Dalisay. "Anong?" "Ang anniversary party ng kumpanya," mabilis na sabi ni Hiraya. "Sa Biyernes ng gabi. Ang pinakamalaking selebrasyon ng taon. Lahat ng empleyado, lahat ng kliyente, nandoon. Si Montemayor, abala sa pakikipagplastikan sa lahat. Ang security, nakatutok sa event hall. Ito ang perpektong pagkakataon." "Pagkakataon para saan?" Tinitigan siya ni Hiraya ng diretso sa mata. Ang kanyang takot ay napalitan na ng isang mapanganib na katapangan. Para pasukin ang opisina niya, para nakawin pabalik ang kwaderno. Natigilan si Dalisay. Tinitigan niya si Hiraya na parang isang estranghero. "Nababaliw ka na ba?" "Hira, opisina niya yon. Sa mismong gusali niya. May mga gwardiya, may CCTV. Imposible yan." "Hindi imposible kung alam mo ang pasikot-sikot ng gusali," sagot ni Hiraya. Kumuha siya ng isang papel at lapis mula sa kanyang bag at nagsimulang gumuhit. Ang kanyang kamay, na sanay sa pagguhit ng mga disenyo ng gusali, ay mabilis at sigurado. "Ako ang nagdisenyo ng renovation ng executive floor. Alam ko kung nasaan ang bawat pinto, bawat hallway, bawat blind spot ng mga kamera." Ipinakita niya kay Dalisay ang sketch.
Ang layout ng opisina ni Montemayor, ang lokasyon ng private elevator, ang posibleng kinalalagyan ng safe kung saan maaaring nakatago ang kwaderno. Pinanood ni Dalisay ang determinasyon sa mukha ni Hiraya, ang apoy sa kanyang mga mata. Nakita niya ang babaeng minahal niya, ang babaeng hindi sumusuko sa anumang pangarap. Ngunit ngayon, ang pangarap na yon ay hindi na para sa sarili nito. Ito ay para sa kanya. At iyon ang pinakakinatatakutan niya. Huwag, Hira. Pakiusap, sabi nito. Ang boses ay nagmamakaawa. Kung mahuli ka, masisira ang lahat ng pinaghirapan mo. Masisira ang buhay mo. Dahil sa akin, hindi ko kayang mangyari yon. Umiling si Hiraya. Ang mga matay nagsisimula ng mamasa. Mas masisira ang buhay ko kung hahayaan kong mangyari ito sa'yo nang wala akong ginagawa. Gusto mo bang habang buhay na lang tayong magtatago sa anino niya, Say? Ito na yon. Ito na ang huli nating baraha. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan ni Dalisay ang plano sa papel, pagkatapos ay ang mukha ni Hiraya. Nakita niya ang katotohanan sa mga salita nito. Ito na nga ang kanilang huling pagkakataon at nakita niya na buo na ang desisyon nito. Hindi na niya ito mapipigilan. Huminga siya ng malalim, isang hininga ng pagsuko at pagtanggap. Kung hindi niya kayang pigilan ng agos, sasabayan na lang niya ito. Kung sisisirin ni Hiraya ang panganib, sisisirin niya ito kasama niya. Tumango siya ng dahan-dahan. Sige, sabi niya sa isang boses na matatag at puno ng bagong determinasyon. Pumayag siya, pero may isang kondisyong hindi mapapasubalian. Sasama ako, hindi kita hahayaang mag-isa dito. Ang Grand Ballroom ng Montemayor Prime Holdings ay isang dagat ng mga kumikinang na ilaw at pekeng ng ngiti. Mula sa kanilang kinatatayuan, sa isang madilim na sulok malapit sa service exit, pinanood ni Dalisay ang lahat. Ang mga taong nakabihis ng magara, tumatawa ng malakas habang may hawak na mga kopita ng champagne, ay tila mga karakter sa isang palabas na hindi siya kabilang. Handa ka na ba? Bulong ni Hiraya sa tabi niya. Nakasuot ito ng isang simpleng itim na bestida. Elegante pero hindi agaw pansin. Ang buhok nito ay nakaayos at may kaunting kolorete sa mukha. Isang perpektong maskara para sa isang espiya. Sa kabilang banda, si Dalisay ay nakasuot ng uniforme ng isang waiter, isang disenyong ninakaw ni Hiraya mula sa opisina para sa kanya. Ito ang kanilang tanging paraan para makapasok ng hindi napapansin. Tumingin siya sa mga mata ni Hiraya. Nakita niya ang takot doon, ngunit sa ilalim nito ay isang determinasyong kasing tigas ng bakal. Ikaw ang dapat kong tanungin yan. Sagot niya. Kaya mo ba? Hinawakan ni Hiraya ang kanyang kamay. Malamig ito. Kailangan kong kayanin. Para sa atin. Ipinasa nito sa kanya ang isang access card. Ito ang luma kong card. Gumagana pa rin ito sa private elevator at sa opisina niya. Mag-ingat kasi. Pakiusap. Tumango si Dalisay. Ikaw din. Iyon ang huli nilang pag-uusap. Huminga ng malalim si Hiraya. Inayos ang kanyang bestida at buong kumpiyansang humakbang papalabas mula sa dilim, papasok sa liwanag ng pagdiriwang. Agad siyang sinalubong ng mga kakilala. Tumingin siyang muli kay Dalisay, isang mabilis na sulyap na puno ng kahulugan bago tuluyang maglaho sa gitna ng maraming tao. Naiwan si Dalisay sa anino. Ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Ito na. Nagsimula siyang maglakad. Dala-dala ang isang tray na may ilang baso. Nagpapanggap na abala. Ang bawat hakbang ay maingat. Bawat sulyap ng gwardiya ay parang isang kutsilyong nakatutok sa kanyang likod. Naglakad siya sa gilid ng ballroom, palayo sa entablado, papunta sa isang pasilyo na patungo sa mga private elevator. Nang makatiyak na walang nakatingin, mabilis niyang itinapat ang card na bigay ni Hiraya.
Isang berdeng ilaw. Bumukas ang pinto ng elevator. Pumasok siya at pinindot ang buton para sa pinakamataas na palapag. Habang umaakyat ang elevator, pakiramdam niya'y umaakyat din ang kanyang sikmura. Pagbukas ng pinto, isang mahaba at tahimik na hallway ang sumalubong sa kanya. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng musika mula sa baba. Nasa teritoryo na siya ng kalaban. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa malaking pinto sa dulo ng pasilyo. Ang opisina ni Montemayor. Ginamit niya ulit ang card. Isang pag-click. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Madilim sa loob, maliban sa liwanag ng syudad na pumapasok mula sa malaking bintanang salamin sa likod ng mesa. Ang bintanang yon ay may tanawin ng buong ballroom sa ibaba. Mula roon, kitang-kita niya ang lahat. Kitang-kita niya si Hiraya. Nakita niya itong lumapit kay Montemayor na napapaligiran ng mga importanteng panauhin. Nakita niya ang magandang ngiti na ibinigay ni Hiraya sa lalaki. Isang ngiting nakakapaso sa kanyang mga mata. At pagkatapos, nagsimula ang isang mabagal na sayaw. Inanyayahan ni Hiraya si Montemayor na sumayaw. Ang puso ni Dalisay ay parang pinipiga. Bawat galaw ni Hiraya sa saliw ng musika, bawat pag-ikot nito sa mga bisig ng lalaking sumira sa kanyang buhay ay isang sakripisyo. Isang lason na kailangan nitong lunukin para sa kanilang dalawa. Ang tanawing iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Kailangan niyang magmadali. Bawat segundo na si Hiraya ay nasa panganib, ay isang segundong hindi niya sasayangin. Tinalikuran niya ang bintana at hinarap ang madilim na opisina. Gamit ang maliit na flashlight na dala niya, sinimulan niyang hanapin ang safe. Sa likod ng isang malaking painting ng isang agila, ang simbolo ng kapangyarihan ni Montemayor. Nakita niya ito, isang metal na pinto na may digital keypad. Sinubukan niya ang mga posibleng kombinasyon na pinag-aralan nila ni Hiraya. Birthday ni Montemayor, anniversary ng kumpanya, wala. Napatingin siyang muli sa bintana. Ang sayaw ay malapit nang matapos. Nauubusan na sila ng oras. Sa huling pagtatangka, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ang pangalan ng kanyang ama, Tomas. T-O-M-A-S. Sa keypad, ito ay 86627. Itinipa niya ito. Walang nangyari. Pero paano kung ang mismong dahilan kung bakit niya kinasusuklaman ang mga Aguilar? Ang proyekto kung saan siya natanggal. Azure. A-Z-U-R-E. 29873. Isang mahinang pag-click. Bumukas ang safe. Namilog ang kanyang mga mata. Sa loob, sa ibabaw ng mga tumpok ng dokumento at pera ay nakapatong ito. Ang lumang kwaderno na may leather na pabalat ang alaala ng kanyang ama. Ang kanilang tanging pag-asa. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Nahawakan niya ang pamilyar na gaspang ng pabalat. Pakiramdam niya ay nanalo na siya. Hawak na niya ang hustisya sa kanyang mga kamay. Nagmamadali siyang tumalikod. Handa nang umalis. Ngunit sa pagpihit niya ng doorknob, isang malakas na click ang kanyang narinig. Hindi mula sa pinto na hawak niya, kundi mula sa lock nito. Automatiko itong nagsara. Kasabay nito, ang lahat ng ilaw sa opisina ay biglang bumukas, sumisilaw sa kanyang mga mata. Nang makabawi ang kanyang paningin, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Sa may pintuan, nakatayo si Gaudencio Montemayor. Walang bahid ng pawis o pagod mula sa pagsasayaw. Sa magkabilang gilid nito ay dalawang malalaking security guard. Ang mukha ni Montemayor ay kalmado. At sa mga labi nito ay may isang ngiting mapang-asar. Isang ngiti ng isang mangangasong matagumpay na nahuli ang kanyang biktima sa isang silo. Dahan-dahan itong pumalakpak, ang tunog ay isang insulto sa tahimik na silid. Bravo, Mr. Aguilar. Nagtagumpay ka ngang mahanap ito. Tumingin si Montemayor sa kwadernong mahigpit na hawak ni Dalisay. Ngayon, ibigay mo sa akin.
o panoorin mong masira ang buhay ni Hiraya. Ang malamiyos na tugtugin ng biolin ay natapos na. Ang huling nota ay nanatiling nakabitin sa hangin, kasama ng mga magagalang na palakpakan ng mga panauhin. Dahan-dahang humiwalay si Hiraya mula sa pagkakahawak ni Montemayor. Isang pekeng ng ngiti ang nakapaskil pa rin sa kanyang mga labi, kahit ang puso niya ay parang hinahabol ng kung ano. "Salamat sa pagsayaw, sir. It was an honor," sabi niya. Pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. Ngumiti si Montemayor, isang ngiting hindi maintindihan ni Hiraya. May kakaibang kislap sa mga mata nito. "The honor is all mine, Hiraya. You are an excellent dancer." Halos makalimutan ko ang oras. Ang mga salitang iyon, makalimutan ng oras, ay nagbigay ng kaba sa dibdib ni Hiraya. Tumingin siya sa malaking orasan sa dingding. Mahigit 10 minuto na. Dapat ay nakalabas na si Dalisay. "Kung mapapatawad ninyo ako, sir, kukuha lang po ako ng maiinom," paalam niya. Dahan-dahang umatras. "Of course," sagot ni Montemayor. Ang mga matay hindi inaalis sa kanya. Tila binabasa ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Naglakad si Hiraya papalayo. Ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Pinilit niyang huwag lumingon. Pinilit niyang huwag magpakita ng kahit anong bakas ng pagkataranta. Pumunta siya sa bar at humingi ng isang basong tubig. Nanginginig ang kanyang kamay habang inaabot ito. Saan na si Dalisay? Bakit hindi pa ito nagpaparamdam? Ang usapan nila, magkikita sila sa service exit pagkatapos ng 10 minuto. Isang pamilyar na tunog ang biglang pumukaw sa atensyon ng lahat. Ang tunog ng mikropono na binubuksan sa entablado. Napatingin ang lahat, kasama na si Hiraya. At doon, sa gitna ng entablado, sa ilalim ng maliwanag na spotlight, nakatayo si Gaudencio Montemayor. "Magandang gabi sa inyong lahat," bati nito. Ang boses ay malakas at puno ng awtoridad. Umaling-awngaw sa buong ballroom. "Sana ay nasiyahan kayo sa gabing ito. May kung anong mali." Pakiramdam ni Hiraya ay nanlalamig ang kanyang buong katawan. Hindi ito kasama sa programa. Ngayong gabi, ipinagdiriwang natin ang tagumpay at integridad ng Montemayor Prime Holdings. Pagpapatuloy nito. Ngunit sa bawat tagumpay, laging may mga ahas na gustong manuklaw, mga taong gustong sirain ang magandang pangalan na matagal nating iningatan. Napahawak ng mahigpit si Hiraya sa kanyang baso. Ang tubig sa loob nito ay nanginginig. "Ilang minuto lang ang nakalipas," sabi ni Montemayor. Ang boses ay nagiging mas seryoso. "Isang insidente ng pagnanakaw ang naganap sa mismong gusaling ito. Sa mismong opisina ko." Nagkaroon ng bulungan sa mga tao. Napatingin si Hiraya sa malaking pinto ng ballroom. Umaasang makikita si Dalisay na ligtas na nakalabas. Pero wala. Ang magnanakaw, sa kasamaang palad, ay isang taong minsan nang naging bahagi ng ating kumpanya. Isang taong binigyan natin ng pagkakataon, pero sinuklian tayo ng kataksilan. Biglang bumukas ang pinto sa gilid ng entablado. 2 security guard ang lumabas, at sa pagitan nila, si Dalisay. Ang paghinga ni Hiraya ay tila naputol. Ang baso sa kanyang kamay ay nalaglag sa sahig at nabasag. Ang tunog ay nilamon ng kolektibong pagkabigla ng mga tao. Ang damit ni Dalisay ay gusot. Ang kanyang mukha ay puno ng galos. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang kanyang mga mata nang magtama ang kanilang paningin. Ang mga matang iyon ay sumisigaw ng isang salita: patawad. At sa kamay ng isa sa mga gwardiya, nakikita ni Hiraya ang lumang kwaderno. Ito si Dalisay Aguilar, pagpapakilala ni Montemayor sa mikropono. Tila isang sirkerong ipinapakita ang kanyang huling palabas. At ang kanyang kasabwat, huminga ng malalim si Montemayor at itinuon ang kanyang tingin sa buong ballroom hanggang sa huminto ito sa isang direksyon. Sa direksyon ni Hiraya, ang lahat ng mata ay sumunod sa titig niya. Ang buong mundo ni Hiraya ay gumuho
sa isang iglap. Pakiramdam niya ay hubad na hubad siya sa harap ng daan-daang mapanghusgang mga mata. Ang kanyang kasabwat, ulit ni Montemayor, ang bawat salita ay isang patalim, ay walang iba kundi ang ating bagong hirang na pinuno ng Design Department, ang iginagalang na architect, Hiraya Espejo. Isang malakas na agas-as ang pumuno sa buong silid, mga bulungan, mga nandidiring titig, mga daliring nagtuturo. Sila ay magkasabwat sa isang masamang balak, deklara ni Montemayor. Ang boses ay puno ng pekeng kalungkutan. Isang extortion scheme. Ginamit ni Architect Espejo ang kanyang posisyon upang makakuha ng impormasyon at tulungan ang kanyang kasintahan na magnakaw upang makapangikil sa kumpanyang nagtiwala sa kanya. Isang kaso ng paglabag sa tiwala at corporate ethics. Hindi na naririnig ni Hiraya ang mga sumunod na sinabi ni Montemayor. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Dalisay na dinadala papalabas ng mga gwardiya. Ang mukha ng kanyang mga katrabaho na puno ng pagkasuklam. Ang mukha ng kanyang mga kliyente na puno ng pagkadismaya. Natapos ang gabi. Natapos ang kanyang karera. Natapos ang kanyang pangalan. Lahat, sa isang iglap, ay naging abo. Naglakad siya palabas ng ballroom. Walang pumigil sa kanya. Ang mga tao ay kusang humahawi sa kanyang daraanan na parang isang ketungin. Bawat hakbang ay isang pagsubok. Ang kanyang mga binti ay parang halaya. Nakarating siya sa labas ng gusali, sa malamig na hangin ng gabi. Umupo siya sa isang bangko sa gilid ng kalsada. Ang parehong kalsada kung saan niya natagpuan si Dalisay. Ngayon, siya naman ang nawawala. Ang tropeyo sa kanyang kotse, ang mga pangarap, ang mga sakripisyo, lahat ay nawala. Wala nang natira. Ibinagsak niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. At doon, sa gitna ng ingay at liwanag ng syudad na minsan niyang pinangarap sakupin, humagulgol siya nang walang tunog. Sa gitna ng kanyang pagtangis, naramdaman niyang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang purse. Hindi niya ito pinansin. Ngunit patuloy ito sa pagring paulit-ulit na para bang ang tumatawag ay may importanteng mensahe ng buhay at kamatayan. Sa huli, nanginginig ang mga kamay na dinukot niya ito. Isang unknown number. Sinagot niya ito. Handa nang isigaw ang kanyang galit. Hello? Hiraya? Anak? Isang boses mula sa nakaraan. Isang boses na mahina, matanda na, ngunit puno ng isang pamilyar na init. Hindi niya ito narinig sa loob ng 5 taon. Ang ina ni Dalisay. Hiraya, anak. May kailangan kang malaman tungkol sa kwaderno ng tatay ni Dalisay. Ang boses sa kabilang linya ay isang lubid na inihagis sa isang taong nalulunod. Si Aling Nena, ang ina ni Dalisay. Nenay Nena. Nauutal na sabi ni Hiraya. Ang mga salitay halos hindi makalabas sa kanyang lalamunan dahil sa paghikbi. Hiraya, napanood ko sa balita. Malumanay na sabi ng matanda. Alam kong hindi totoo ang mga paratang nila. Kilala ko ang anak ko. At kilala kita. Ang simpleng mga salitang yon, ang tiwalang yon na walang pag-aalinlangan, ang siyang tuluyang bumasag sa natitirang depensa ni Hiraya. Napahagulgol siya ng tuluyan. Ang lahat ng sakit, galit, at kahihiyan ay bumuhos mula sa kanya. Nasaan ka, anak? Puntahan kita, sabi ni Aling Nena. Nagkita sila sa isang maliit na tapsihan, sa isang kalyang malayo sa magagarang gusali ng syudad. Ang lugar ay simple, maingay, at puno ng ordinaryong tao. Isang mundong matagal nang tinalikuran ni Hiraya, at ngayon ay ang tanging lugar kung saan siya nakaramdam ng kaunting kapayapaan. Pagdating ni Hiraya, nakita niya si Aling Nena na nakaupo sa isang sulok, isang baso ng mainit na tsaa ang nasa harapan nito. Ang mukha nito ay may mga guhit na ng katandaan, ngunit ang kanyang mga mata ay matalino at puno ng isang hindi matinag na katatagan.
Pasensya na po. Nay, kasalanan ko po ang lahat. Agad na sabi ni Hiraya pag-upo niya. Ang mga matay namumugto. Umiling si Aling Nena at hinawakan ng kamay ni Hiraya sa ibabaw ng mesa. Ang palad nito'y kulubot na, ngunit mainit at mapag-aruga. Hindi ito panahon para magsisihan. Ito ay panahon para lumaban. May kinuha si Aling Nena mula sa kanyang lumang pitaka. Hindi ito pera. Isa itong maliit, luma, at medyo kinakalawang na susi. Ipinatong niya ito sa mesa, sa pagitan nilang dalawa. Hindi mo kilala ang asawa ko si Tomas. Pagsisimula ni Aling Nena. Pero may isang bagay kang dapat malaman tungkol sa kanya. Siya ay isang taong maingat. Masyadong maingat. Laging may hinala na balang araw, may manloloko sa kanya, lalo na pagkatapos ng alitan nila ni Montemayor noon. Nakikinig lang si Hiraya. Ang kanyang pag-iyak ay napalitan ng pagtataka. Laging isinusulat ni Tomas ang lahat sa kanyang kwaderno, pagpapatuloy ng matanda. Pero ang pinakaimportante, ang pinakadelikadong impormasyon, hindi niya iniiwan doon. May kakaibang kislap sa mga mata ni Aling Nena habang inaalala ang kanyang asawa. May ugali siya. Kapag may isinulat siyang isang bagay na alam niyang maaaring maging ebidensya o maglagay sa kanya sa panganib, pinupunit niya ang pahinang iyon. Isang pahina lang, ang pinakamahalagang pahina. Biglang tumibok ng mabilis ang puso ni Hiraya. Saan niya po itinatago? Halos pabulong niyang tanong. Itinulak ni Aling Nena ang susi papalapit kay Hiraya. Sa isang lumang bangko sa eskolta, may safety deposit box kami doon na siya lang ang nakakaalam. Bago siya mamatay, ibinigay niya sa akin ang susing ito. Para sa oras ng kagipitan, sabi niya. Palagay ko, ito na ang oras na yon. Ang isang maliit at kinakalawang na susi. Ito ay hindi lang isang piraso ng metal. Ito ay isang testamento, isang huling alas mula sa isang taong matagal nang pumanaw. Ang huling pag-asa, Hiraya, sabi ni Aling Nena, ang mga matay seryoso. Ang anak ko ay nakakulong dahil sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Ang pangalan ng asawa ko ay maaaring madungisan. Ikaw na lang ang natitira. Ikaw na lang ang pinagkakatiwalaan ko. Ang bigat ng mga salitang yon ay bumabaon sa kaluluwa ni Hiraya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito bigat ng kabiguan, kundi bigat ng isang misyon. Dali-daling nagpaalam si Hiraya. Kinuha niya ang susi at tumakbo papunta sa kanyang kotse. Ang pagmamaneho niya papuntang eskolta ay isang karera, laban sa oras at sa sarili niyang nagbabantang pagdududa. Paano kung wala doon? Paano kung isa lang itong maling akala? Ngunit iwinaksin niya ang mga iyon. Ito na lang ang natitira. Wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang maniwala. Ang bangko ay isang lumang gusali, isang relikya ng nakaraan. Ang pintura sa mga pader nito ay natutuklap na at ang amoy sa loob ay amoy ng alikabok at papel na nabubulok. Iilan lang ang tao. Kinausap niya ang isang matandang clerk na tila naiinip sa kanyang trabaho. Matapos ang ilang proseso ng pagpapakita ng ID at pagpirma, sinamahan siya nito sa isang silid na puno ng maliliit na metal na kahon. Number 214, sabi ng clerk. Nanginginig ang mga kamay na isinuksok ni Hiraya ang susi sa seradura. Pinihihit niya ito, isang mahinang click. Inilabas ng clerk ang isang mahabang metal na kahon at ipinatong sa isang mesa sa isang maliit na pribadong silid. Iniwan siya nitong mag-isa. Huminga ng malalim si Hiraya. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Sa loob, wala masyadong laman. Ilang luma at kupas na litrato nila ni Dalisay noong mga bata pa sila. Isang luma at gasgas na relos. At sa ilalim ng lahat, isang solong piraso ng papel na katupi ng maingat. Ang kulay ay naninilaw na sa katagalan. Ang huling pahina. Binuklat niya ito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinuri ang nilalaman.
Hindi ito isang simpleng sulat. Ito ay isang pahinang teknikal, puno ng pamilyar na sulat kamay ng isang bihasang foreman. Sa itaas, may isang detalyadong guhit ng cross-section ng isang pundasyon na may mga numero at sukat. Sa ibaba nito, may dalawang magkaibang formula para sa halo ng semento. Ang isa ay may etiketang ayon sa plano. Ang isa naman ay may etiketang ang pinapagamit ni M.M. Montemayor. At sa pinakailalim ng pahina, may isang maikling talata na nakasulat sa pulang tinta na para bang isang babala. Petsa, Oktubre Katse 98. Tinanggihan kong gamitin ang depektibong halo. Ito ay patibong at panganib sa buhay ng mga tao. Ang anumang pagbagsak na magaganap sa hinaharap ay hindi ko pananagutan. At sa dulo, isang malinaw at matatag na pirma. Tomas Aguilar, General Foreman. Ito na, ang silver bullet, ang ebidensyang hindi kayang pasinungalingan. Isang patunay ng pandaraya na nag-ugat pa 2 dekada na ang nakalipas. Isinulat ng isang taong matagal nang wala na para iligtas ang kanyang anak sa kasalukuyan. Hinawakan ni Hiraya ang papel ng mahigpit. Ang mga luha na tumulo sa kanyang mga mata ngayon ay hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng galit at determinasyon. Tumayo siya. Ang isip ay malinaw na. Si Dalisay ay nasa kamay ni Montemayor. Anumang oras, maaaring may mangyaring masama sa kanya. Kailangan niyang kumilos. Ngayon na. Ang ballroom kung saan gumuho ang mundo ni Hiraya ay siya ring lugar na pinili ni Gaudencio Montemayor para sa kanyang pinakadakilang tagumpay. Ilang araw lang ang lumipas, ngunit ang parehong espasyo ay nabago na. Ngayon, ito ay puno ng mga miyembro ng media, mga politiko, at mga maimpluwensyang negosyante. Ang mga ilaw ng kamera ay mas nakakasilaw, ang mga ngiti ay mas malapad, at ang hangin ay puno ng amoy ng kapangyarihan. Sa gitna ng entablado, sa likod ng isang podium na may selyo ng Republika ng Pilipinas, nakatayo si Montemayor na parang isang hari. Kakaanunsyo lang na ang Montemayor Prime Holdings ang nanalo sa bidding para sa pinakamalaking proyektong pang-imprastruktura ng gobyerno. Ito ay hindi lamang tagumpay ng ating kumpanya. Buong pagmamalaki niyang sabi sa mikropono. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ito ay tagumpay para sa kinabukasan ng ating bansa. Isang kinabukasan na itinayo sa matibay na pundasyon ng tiwala, integridad at kahusayan. POV. Hiraya nakatayo si Hiraya sa likod ng entablado sa isang madilim na control room. Kasama niya ang 3 matatandang lalaki na nakasuot ng uniforme ng technical crew. Sila ay mga dating kasamahan ng ama ni Dalisay, mga foreman na nagretiro na, ngunit hinding-hindi malilimutan ang integridad ni Tomas Aguilar. Nang ipakita niya sa kanila ang huling pahina, hindi sila nagdalawang isip na tumulong. Handa na ba, Mang Ben? Bulong ni Hiraya, ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Mas malakas pa kaysa sa palakpakan sa labas. Tumango ang matanda, ang mga matay puno ng determinasyon. Para kay Tomas, para sa tama. Ang kanilang plano ay simple, ngunit nangangailangan ng perpektong tiyempo. Ang isa ay magpapanggap na nag-aayos ng kable. Ang isa ay didistrahin ng gwardiya at si Mang Ben, ang pinakabeterano sa kanila, ang siyang magsasaksak ng USB drive sa main projection system. Nakatingin si Hiraya sa isang maliit na monitor. Pinapanood ang hambog na mukha ni Montemayor. Dahil dito sa Montemayor Prime Holdings, hindi kami nagtatayo ng mga gusali lamang. Nagtatayo kami ng mga pangarap. Pagtatapos ni Montemayor. Isang hudyat para sa mas malakas na palakpakan. Ito na ang sandali. Ngayon na po, sabi ni Hiraya. Sa entablado, naghahanda si Montemayor para sa question and answer portion. Sa kanyang likuran, ang malaking LED screen ay nagpapakita ng logo ng kanyang kumpanya. Ngunit bigla, nag-flicker ang screen. POV,
Dalisay na sa isang maliit at malamig na interrogation room si Dalisay. 2 araw na siyang naroon. Sinasagot ang paulit-ulit na mga tanong. Sa isang sulok, may isang maliit na telebisyon na nagbo-broadcast ng live press conference ni Montemayor. Pinapanood niya ang mukha ng demonyong sumira sa kanyang buhay habang ito'y ipinagmamalaki ang integridad nito. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ngunit bigla, napansin niyang may nagbago sa screen. Ang logo ni Montemayor ay biglang naglaho. Sa ballroom, ang buong atensyon ay nasa screen. Sa una, akala ng lahat ay isa lang itong technical glitch. Ngunit ang lumitaw ay hindi na ang logo. Isang lumang piraso ng papel, naninilaw at may mga tupi. Natigilan si Montemayor. Kumunot ang kanyang noo. Anong nangyayari? At pagkatapos, dahan-dahang nag-zoom in ang imahe sa isang pamilyar na sulat kamay. Sa mga teknikal na guhit, sa 2 magkaibang formula ng semento. At sa huli, sa mga salitang nakasulat sa pulang tinta. Tinanggihan kong gamitin ang depektibong halo. Ito ay patibong at panganib sa buhay ng mga tao. At sa ilalim, ang pirma, Tomas Aguilar. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang pumuno sa ballroom. Ang lahat ng kamera ay mabilis na itinuon mula sa screen papunta sa namumutlang mukha ni Montemayor. Anong kalokohan ito? Sigaw niya, lumingon sa technical crew sa gilid. Alisin ninyo yan! Pero huli na ang lahat. At hindi pa doon natatapos ang lahat. Kasabay ng paglitaw ng imahe, isang tunog ang umaling-awngaw mula sa mga speaker ng ballroom. Isang audio recording. Ang boses ni Dalisay, nanginginig pero desperado. Bakit mo to ginagawa sa akin? At pagkatapos, ang malinaw at aroganteng boses ni Montemayor. Dahil yan ang nararapat sa mga basurang tulad ng ama mo. Walang sino man ang maniniwala sa isang basahan at tulad mo. Akin na ang kwaderno. Iyon ang audio na palihim na nirecord ni Dalisay gamit ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa noong gabing yon sa opisina. Isang desperadong kilos na hindi niya akalaing magiging huling alasan nila. Ang buong ballroom ay sumabog sa kaguluhan. Ang mga reporter ay nagsisigawan, nag-uunahan sa pagtatanong. Si Montemayor ay natigilan. Ang kanyang mukha ay nagpapalit-palit mula sa pagkabigla, galit, hanggang sa purong takot. Wala na siyang masabi. Nahuli na siya. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang mga pangunahing pinto ng ballroom. Isang grupo ng mga pulis ang pumasok. Ang kanilang mga uniforme ay isang matinding kaibahan sa mga mamahaling damit ng mga naroroon. Sa interrogation room, napatingin si Dalisay sa screen, hindi makapaniwala. Ang kanyang mga mata ay nabasa ng luha. Mga luha hindi ng kalungkutan, kundi ng paglaya. Bumukas ang pinto ng kwarto. Isang mataas na opisyal ng pulis ang pumasok. Mr. Aguilar, sabi ng opisyal, malaya ka na. Paglabas ni Dalisay sa presinto, ang una niyang nakita ay si Hiraya, nakatayo sa tabi ng kanyang kotse, naghihintay. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa parehong sandali, inilalabas ng mga pulis si Montemayor mula sa gusali. Nakaposas. Habang ipinapasok ito sa police car, ang mga mata nito ay puno ng sukdulang pagkamuhi. Tumingin ito ng diretso sa kanila. Isang huling, tahimik na sumpa. Ngunit hindi na nila ito pinansin. Walang nagsalita sa pagitan ni Hiraya at Dalisay. Hindi na kailangan. Naglakad si Dalisay papalapit sa kanya. Tumayo sila sa harap ng isa't isa, sa gitna ng ingay ng mga sirena at sigawan ng mga reporter. Ang kanilang mga mata ang siyang nag-usap. Isang pag-uusap na puno ng pasasalamat, paghingi ng tawad, at isang pangako ng isang bagong simula. Tapos na ang laban. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng eskandalo ay unti-unting napalitan ng katahimikan ng hustisya. Nakaupo si Hiraya sa isang simpleng silyang yantok sa balkonahe ng maliit na apartment na inuupahan nila ngayon. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na kape. Ang amoy nito
ay humahalo sa malinis na hangin ng umaga. Mula sa maliit na telebisyon sa loob ng sala, narinig niya ang balita. Hinatulan ng korte si Gaudencio Montemayor ng habambuhay na pagkabilanggo para sa mga kasong economic sabotage, falsification of public documents, at attempted murder. Ito na ang katapusan ng imperyong itinayo sa kasinungalingan at panlalamang. Hindi na niya pinansin ang mga sumunod na sinabi. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya, hindi ng pagod, kundi ng paglaya. Tapos na. Totoong tapos na. Lumabas si Dalisay mula sa loob. May dala ring tasa ng kape. Umupo ito sa silyang katabi niya. Ang dating anino ng takot at pagkatalo sa mga mata nito ay matagal nang napalitan ng isang kalmadong kumpiyansa. May kaunting peklat pa rin sa kanyang mukha mula sa mga nangyari, ngunit para kay Hiraya, ang mga yon ay hindi tanda ng kahinaan, kundi mga medalya ng katapangan. Narinig mo? Tanong ni Hiraya. Tumango si Dalisay, sumimsim sa kanyang kape. Oo, pero hindi na mahalaga yon. Tumingin ito sa kanya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Ang mahalaga, nandito tayo. Ang dito ay hindi lang ang maliit na apartment. Ang dito ay ang kapayapaang ito, ang umagang ito, ang pagiging magkasama nila. Kinabukasan, bumiyahe sila pabalik sa probinsya. Hindi sila dumiretso sa barangay Silangan. Sa halip, ang una nilang pinuntahan ay isang tahimik na sementeryo sa gilid ng isang burol. Ang puntod ni Tomas Aguilar ay malinis na. Ang mga damo sa paligid nito ay bagong gupit. Dahan-dahang nilapag ni Dalisay ang isang palumpon ng puting bulaklak sa ibabaw ng lapida. Tumayo siya roon ng ilang sandali, nakayuko, tahimik na nakikipag-usap sa kanyang ama. Si Hiraya ay nanatili sa di kalayuan. Binibigyan siya ng espasyo at panahon. Matapos ang ilang minuto, may inilabas si Dalisay mula sa isang mahabang tubo na dala niya. Isang malaking rolyo ng papel. Dahan-dahan niya itong binuklat sa ibabaw ng damuhan sa harap mismo ng puntod. Isang blueprint. Lumapit si Hiraya. Nakita niya ang mga guhit, mga pader, bintana, isang maliit na palaruan, at isang hardin. Sa itaas, sa isang eleganteng sulat, ay nakasulat ang pamagat. Proposed Barangay Silangan Community Center and Library. Itay, mahinang sabi ni Dalisay, habang nakatingin sa lapida. Patawad po kung natagalan, pero naibalik na po natin ang dangal ng pangalan natin. At ngayon, magsisimula na po tayong magtayo ulit. Pero sa pagkakataong ito, para sa tama, para sa mga tao. Napaluha si Hiraya habang pinapanood ang eksena. Ito ang tunay na Dalisay. Ang tagapagmana ni Tomas Aguilar. Isang taong hindi lang nagtatayo ng gusali, kundi nagtatayo ng komunidad. Naglakad sila papalayo sa sementeryo, magkahawak kamay. Ang hangin ay sariwa, at ang katahimikan ay puno ng mga hindi sinasabi, ngunit damang-damang mga pangako. Huminto si Dalisay at humarap sa kanya. Ang seryosong tingin sa kanyang mga mata ay nagpatibok ng mabilis sa puso ni Hiraya. Hira, pagsisimula nito. Noong umalis ka papuntang Maynila, sinabi kong hihintayin kita, pero hindi ko nasabi sa iyo ang lahat. Ang paghihintay na yon ay hindi lang paghihintay na bumalik ka. Ito ay paghihintay para sa tamang panahon na masabi ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Hindi bilang isang kaibigan na kailangang protektahan, kundi bilang ang babaeng bumubuo sa kung sino ako. Hinawakan nito ang kanyang magkabilang pisngi. Ang mga palad nito'y magaspang pa rin, ngunit ang haplos nito'y puno ng pag-iingat at pagsuyo. Ayoko nang maging anino sa likod mo, Hira. Gusto kong maglakad sa tabi mo. Gusto kong itayo ang mga pangarap mo kasama ka. Hindi na lang pangarap mo o pangarap ko, kundi pangarap nating dalawa. Hiraya Espejo, mahal na mahal kita, noon pa man. Ang mga luhang kanina'y pinipigilan ni Hiraya ay tuluyan ng bumagsak. Mga luha ng purong kaligayahan.
Ito ang mga salitang matagal na niyang inaasam, mga salitang hindi niya alam na siyang tunay na kahulugan ng tagumpay na hinahanap niya. Mahal din kita, Say. Sagot niya, ang boses ay basag. Akala ko, ang pangarap ko ay ang matataas na gusali sa syudad. Pero nagkamali ako. Ang pangarap ko pala ay ang tahanang itatayo natin kahit saan pa man yon. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng sakit at pagsubok, naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na naghuhugas sa lahat ng pait ng nakaraan at nagbubukas sa lahat ng tamis ng hinaharap. Ilang araw ang lumipas. Madaling araw. Nakatayo sina Hiraya at Dalisay sa isang bakanteng lote sa barangay Silangan. Ang lupa ay mamasa-masa pa sa hamog. Sa kanilang harapan, ang kalangitan sa silangan ay unti-unting nag-aagaw ang kulay kahel at rosas. Ang araw ay malapit ng sumikat. Hawak nila ang parehong blueprint na dinala nila sa sementeryo. Itinayo nila ang isang maliit na karatula sa gilid ng lote. Soon to rise. Aguilar Espejo Construction. Building communities, building dreams. Pinanood nila ang dahan-dahang paglabas ng araw sa abot-tanaw. Ang mga unang sinag nito ay tumatama sa kanilang mga mukha, nagbibigay ng init at pag-asa. Huminga ng malalim si Hiraya, nilalasap ang pamilyar na amoy ng kanilang probinsya. Tumingin siya kay Dalisay, na nakatingin na pala sa kanya. Ang mga matay nagniningning, higit pa sa pagsikat ng araw. Ngumiti siya, isang ngiting buong-buo at totoo. Ang ngiti ng isang taong sa wakas ay natagpuan na ang kanyang tunay na tahanan. Handa na akong itayo ang pangarap natin, Say. Ang pangarap nating dalawa. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig at pagbangon ni Hiraya at Dalisay. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong iparating ang aking pinakamalalim na pasasalamat sa inyo, aming mga minamahal na tagapakinig. Salamat sa pagsama, sa bawat pagpatak ng luha, sa bawat pagtibok ng puso, at sa bawat sandali ng pag-asang ating pinagsaluhan sa loob ng 12 kabanata. Habang isinusulat ko ang bawat linya, kasama ninyo akong nangarap sa mga mithiin ni Hiraya at kasama ninyo akong nakaramdam ng sakit sa bawat pagsubok na pinagdaanan ni Dalisay. Ang kanilang paglalakbay ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging matatagpuan sa liwanag ng tagumpay, kundi madalas ay sa dilim ng sakripisyo at pag-unawa. Ito ay isang patunay na ang pinakamatibay na pundasyon ay hindi gawa sa semento at bakal, kundi sa katapatan at pagtitiwala. At higit sa lahat, naway magsilbi itong inspirasyon na kahit gaano pa tayo itulak pababa ng mga pagsubok, laging may isang huling pahinan ng pag-asa na naghihintay na mabuklat. At laging may isang bagong umaga, isang bagong silangan na sasapit para sa mga hindi sumusuko. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang aral na pinakatumi mo sa inyong puso mula sa kwento ni Hiraya at Dalisay? Hayaan ninyong mabasa namin ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat mensahe ninyo ay nagsisilbing ilaw at inspirasyon para sa amin. Hanggang sa ating muling pagkikita sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Pusong Hiwaga PH.